Hello guys, welcome sa ating bagong video. Isa uling dashcam yung pag-uusapan natin ngayon. Pero itong dashcam na to, medyo kakaiba. Kasi baka yung iba sa inyo guys, hindi pa narinig yung brand na to ng dashcam. Ito yung Mangold Dashcam. So, kamusta kaya yung mga dashcam na pinoproduce nitong Mangold? At anong klaseng company ba sila? Sino ba tong Mangold Dashcam? At bakit ngayon lang natin sila naririnig dito sa Pilipinas? At ano ba yung mga features ng dashcam na to? At marerecommend ko ba sa inyo na ipakabit itong dashcam na to sa inyong mga sasakyan? Yan at iba pa sasagutin natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay, so quick info muna guys bago natin to i-unbox no about Mangold Company. So si Mangold is a Chinese brand no kagaya ng DD5 at saka ng 70Mi na nagpo-produce sila ng mga OEM fit dash camera. So doon siya naging kakaiba kasi mostly yung mga ibang brands ng dashcam nagpo-produce sila ng mga generic na fit for all na mga dashcam. Pero sila nag-specialize sila sa mga OEM look sa dashcam. So, ibig sabihin, kapag bibili ka sa kanila, mag-i-inquire ka sa kanila, kailangan mo i-send sa kanila yung picture ng iyong rear view mirror para makita nila kung meron silang dashcam na available para doon. Kasi makikita nyo, mga custom fit talaga. Like, kailangan mo sabihin yung model ng sasakyan mo para makapag-offer sila sa iyo ng mga dashcam. Pero sa video na to, pag-usapan din natin itong kanilang generic. Meron din silang generic na dashcam na ino-offer para sa lahat. Yun nga lang, hindi siya masyadong OEM look. Pero yun, meron din, pinadalan din nila tayo para kay Blake. So ipapakita ko rin sa inyo yun sa mga susunod pa mga video. So yun lang, actually matagal na sa merkado yung Mangold Dashcam. Nasa Amazon nga sila yung mga products nila. So, hindi siya totally new. Ngayon lang natin siya naririnig sa Philippines kasi they just started expanding their reach dito sa Philippine market. Kaya pag-uusapan natin itong Mangold Dashcam. So, yun. Unbox muna natin to, then pag-usapan natin yung specs niya. Okay. So, unbox muna natin to guys, no? Ang maganda sa packaging niya ng Mangold yan. Simple lang. Nakalagay lang yung Mangold. Wala siyang picture ng dashcam sa packaging niya. No, makikita mo naman dito sa likod, nandiyan yung kanyang serial number at saka yung mga info about sa Mangold at saka mga compliance niya na information. So, yun lang naman, So, sige, buksan natin siya. So, madali lang siya, guys, kasi hahatakin mo lang siya dito pagilid. No, lalabas yung kanyang plain white packaging. Tapos, pag iaangat mo na siya, para ka na nag-unbox ng cellphone. Yan. Lalabas sa harapan mo ang mga documentation. Ito kung paano mo i-download yung app. No? Ganda ng documentation nila, no? Malaki yung papel. So, para mag-download ng app. Then, ito yung kanyang iba pa mga documentation. May kasama na rin siyang cable tie para sa effective wiring, no? Which is good. No? At saka yung kanyang owner's manual na hindi naman natin binabasa. Then, makikita nyo, meron siyang dalawang box dito. Tingnan muna natin itong maliit. No? Itong maliit, pag in-open nyo guys, ito yung kanyang OBD2 na hardwire kit. May kasama siyang mga extra 3M. Nabuksan natin. Yan. May kasama rin siyang pang-pack ng wire na orange, which is good. No? Ito yung kanyang OBD2 wiring na kasama. Yung kanyang free na 128GB na SD card. At yung mga libre na extra na 3M adhesive kung gusto mo siyang ikabit sa iba pang part ng sasakyan or gusto mo siya ilipat ng sasakyan, which is good din. Now, tingnan natin itong main event. Ito yung malaking box. Nandito yung pinaka-camera natin. So, buksan natin siya. So, ito yung pinaka-camera. Tabi muna natin. Tingnan natin ito ibang mga wires na kasama. Ito yung kanyang fuse box o fuse kit na hardwire kit, guys. So, kung gusto nyo, walang OB dito yung sasakyan ninyo, no, meron siyang hardwire kit para dyan, no, ikakabit nyo sa inyo mga fuse box, which is ang ganda. Para sa akin, ngayon lang nakakita ng ganitong klase ng fuse kit na hardwire kit, no. Ang dami, dami mong option. Talagang universal talaga siya at ang dami niyang fuses na kasama, no. Galing. Kinonsider talaga ng Mangold yung part na yun. And then ito yung kanyang rear camera, naka-plastic din. Buksan natin, So, ito yung kanyang rear camera. Mahaba yung kanyang wire, tamang-tama kasi mahaba yung pagkakabitan natin sa sasakyan.
May kasama na rin siyang extra adhesive. Ito. Tapos may mga instruction. Tapos makapal yung wire niya, guys. Quality. Hindi siya kagaya ng mga ibang mga dashcam. Ngayon, maninipis yung mga wirings niya. So, kanya, ito, goods, no? Ganda. Okay, so yun lang naman yung laman ng malaking box. So, ngayon, tingnan natin yung pinaka-camera. Ito siya. So, wala siyang screen, guys, no? Plastic siya. Gawa siya sa plastic. Makikita nyo, ito na yung kanyang card slot. Micro SD card slot, adhesive. Tapos dalawang button lang siya. Tapos yan. So, very OEM siya. Look, very subtle yung ginawa ng Mangold sa kanya. Meron siyang 3 wires dito. No, mamaya titingnan natin. May mga instruction naman kung saan siya kakabit. Plastic lang siya. No? Aakalain mo nga siya initially na para lang siyang yung radar detector. So, very subtle. So, excited ako makita kung anong itsura niya kapag kinabit natin. No? So, yun lang. Yung mga contents ng kanyang box, guys. So, ikabit na natin siya. So, nakita na natin yung unboxing niya, guys. No? Quick specs muna tayo sa kanya. So, si Mangold dashcam, as you can see, kagaya din siya ng ibang mga high-end dashcam na meron sa market natin. Ang kanyang maximum resolution sa front camera ay 4K UHD. Meron din siyang wide na field of view. At yung kanyang rear camera naman, 1080p na wide din yung field of view. No? So, meron din siyang better nighttime footage. No? Hindi nila binanggit yung technology na ginagamit nila. Pero they're claiming na maganda yung kanyang nighttime footages din, kagaya ng sa iba. Hindi rin nila binanggit yung sensor na ginagamit nila. So, titingnan natin yan mamaya kapag pinakita ko sa inyo yung mga footage nila. No, meron din siyang loop recording, may 24-hour parking monitoring kasi nga may kasama siyang hardwire kit kapag binili natin. At supported niya up to 128 gig na micro SD. Meron din siyang built-in G-sensor para kapag merong aksidente na banggay sa sakyan nyo or while parking monitoring, ay nare-record niya agad at ikikip niya yung mga recordings na yon. So, yun lang naman yung binanggit nila na specs ng kanilang dashcam, and then I'm very excited din to try and test it talaga. So, tingnan natin kung ano ba yung mga sample footages niya at mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga thoughts ko sa kanya. Okay guys, so natapos na natin siya install. Madali lang, walang less than an hour natapos ko na siyang install. Pero kasi yung wiring natin ngayon temporary lang, kaya forgive the wirings guys pag nakita nyo, no? So pakita ko muna sa inyo sa harapan, yan yung itsura niya, no? Pagka nalinis nyo yung wiring niya, ang ganda niyan tingnan guys. Very subtle lang siya. Para lang siyang may radar detector lang kayo dyan or something nakakaiba. Hindi halatang dashcam siya, di ba? Malinis yan kapag ano nyo yung wiring. Tapos sa likod, papakita ko rin yung B-roll nung pagkakabit ko sa likod, which is madali lang din makita, no? Kasi very same lang din siya halos ng mga rear camera ng iba pa mga brand ng dashcam. So yun lang, no, para sa installation part. So ngayon pag-usapan natin yung mga sample footages niya, pati yung parking monitoring niya, tsaka yung kanyang app mismo. So tingnan natin yung mga sample footages in 3, 2, 1.
Okay, so nakita na natin lahat ng pwede natin makita dito sa dashcam na 'to. So magkano ba yung pricing niya? So wala pa siyang available na link para sa Shopee or Lazada or TikTok, 'no, kasi nga ito ay international company. So pupunta ka talaga sa website nila. Pero di-display ko na rin yung pricing nito as of making this video. Yan siya. So yun, 'no, kung mapapansin niyo dollar price siya at medyo steep, 'no? Although lalagay ko na rin diyan yung conversion niya sa peso, pero isa yung masu-sure ko sa inyo, medyo steep yung kanyang price. Pag-usapan natin kung bakit. So yun, nasabi ko sa inyo yung pricing niya, no? Nasabi ko na medyo steep yung price niya kasi pag-usapan muna natin yung mga napansin ko sa dashcam na to. Well, overall, napansin ko sa kanya, kung nakita nyo naman yung build quality niya or yung video quality niya, nakita nyo naman sa sample footage natin kanina, no? Talagang legit na 4K UHD yung front camera niya at malinaw, wala akong masabi. Talagang goods na goods siya either sa umaga or sa gabi given na naka medium tint pa yung sasakyan na pinagkabitan natin at sa rear camera naman naka super dark yung kanyang tint. So para sa akin, okay na okay yung footage ng front camera na to, umaga man or gabi. Malinaw pa rin yung mga importanteng details. Yun nga lang, wala siyang AI technology na binanggit kagaya ng mga 70 or DD5. Kaya kapag ka sobrang dilim talaga or hindi masyadong maganda headlight mo, medyo magiging challenging na ma-recognize yung mga plate numbers. Pero worst case scenario lang naman yun. Kung normal driving scenario, kahit medyo hindi sobrang ganda ng lighting sa kalsada, makikita mo pa rin yung mga important details. Same goes sa kanyang rear camera. Yung kanyang rear camera guys, typical. Kagaya rin ng mga dashcam na nabibili natin sa merkado ngayon, no, hindi masyadong maliwanag sa gabi, which is hindi naman talaga nila yung strong suit. Pero for me lang guys, given na naka super dark yung tint natin sa gabi, yung rear windshield na nilagyan natin sa gabi, yung shot niya para sa akin is slightly better compared sa ibang mga dashcam out there. Slightly better lang naman. Sa umaga, okay na okay pa rin yung shot niya. So yun yung napansin ko sa kanyang camera, no. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga slightly na napapansin ko sa kanya na medyo para sa akin hindi okay given na yung kanyang price tag nga. Unang-una yung kanyang build quality. Kapag tinignan mo siya, premium. Pero pag hinawakan mo, napakagaan niya guys. No? Yan lang naman, napakagaan niya. Tsaka halata mong cheap plastic siya kapag kahawak mo. Pero pag tinitingnan mo siya nga, nakakabit sa windshield mo, yun, medyo may siya, maganda siya tingnan kasi mukha siyang radar detector, no? Isa din napansin ko sa kanya guys, yung kanya mga wirings yan, built-in siya, 3 wire to, power, rear camera at saka yung kanyang GPS na add-on, no? Kung ikaw yung tao na medyo takot pa mag-hardwire kit, hindi para sa ito kasi wala ka ibang choice kundi i-power up to through hardwire kit. Wala siyang Type-C, wala siyang micro USB or mini USB. Hindi mo siya pwede isaksak sa 12-volt socket ng sasakyan mo. So no choice ka talaga kundi mag hardwire kit sa kanya. So kung medyo conscious ka or medyo mahina na yung baterya ng sasakyan mo, medyo challenging yon sa iyo. Kasi ang totoo, hindi ko alam guys kung meron siyang voltage protection unlike sa DD5 or 70Mi. Na kapag na-reach na nila yung ganitong level ng battery voltage, magsha-shutdown yung kanyang hardwire kit. Pero ito, hindi ko sure. Wala akong binanggit sa website nila or sa kanilang documentation. So, something to consider. Hindi mo siya mapapower to 12-volt socket lang, kundi through hardwire kit. OBD2 man yan or yung kanyang fuse box. Another din na napansin ko sa kanya guys, yung kanyang angulo, no? Ang na-adjust mo lang sa kanya up and down lang, wala siyang left and right. Kaya make sure na kapag ikakabit nyo siya, nasa magandang angle siya kasi limited lang yung adjustment na magagawa nyo sa kanya. Kaya better to keep that in mind, no? Next, pag-usapan natin yung kanyang app. Yung kanyang app, okay naman, no, for me. Hindi siya sobrang intuitive kagaya ng sa DD5 or sa 70Mi. No? Pero okay pa rin, magagamit mo pa rin naman siya. Nandun na yung mga basic na pwede mo magawa sa kanya kasi nga wala tong screen. So doon ka talaga dedepende sa app na yon.
Pero ito yung napansin ko sa kanya guys, no? Yung kanyang app, yung mga basic features free. Pero may mga features sana na pwedeng pang basic, pero may bayad sa kanya. Kailangan ng VIP access, which is I find odd. Kasi first time kong nakakita ng dashcam app na merong VIP or may mga premium subscription pa para lang ma-achieve mo yung ilang mga features, like yung kanyang timeline view. No, yung timeline view, libre lang yan sa DDPi, libre lang yan sa 70mi. Pero dito, may bayad. Ilan lang yan sa mga sample. Marami pa mga features to, yung kanyang dashcam app, na kailangan naka-premium subscription ka, which is odd. No, mahal na yung dashcam mo, meron ka pang mga subscription base, no? Tapos yun nga, wala siyang mga AI technology, walang kahit ano. So, binabayaran mo talaga rito mo para sa akin, aesthetic. So, yun yung mga napansin ko sa kanya sa paggamit ng dashcam na to. So, ayun yung thoughts ko sa kanya guys, no? Yun nga lang, kung tatanungin nyo ako, marerecommend ko ba sa inyo itong dashcam na to, Mangold 4K dashcam? Well, kung gusto mo ng dashcam na stealth mode, yung hindi masyadong halata na may dashcam ka, no? Yun yung gusto mong design, no? Kasi nga, very minimalist yung design niya, no? Lalo na kung maitago mo yung wiring na to, very minimalist siya. Okay siya. Pero, yun nga, napansin ko sa kanina, di ba? Binanggit ko sa inyo, yung presyo niya medyo steep. Ang totoo, marami kang mahanap na same quality ng footage or much better pa nga at much lower price range. Kasi yung ganitong presyo guys, to be honest, nag-expect ako ng medyo premium quality na siya. May AI technology na rin or talagang maraming pang mga features. Ultimo yung app niya may bayad yung ibang mga features na which is free lang yan sa mga DDPi at saka 70mi or iba pa na mga dashcam brands, no? Pero ito, may bayad siya guys, no? Gusto ko sa kanya yung fact na meron siyang hardware kit na nakasama kasi sa iba binibili mo yun. No? Tsaka yung hardware kit niya very universal, goods yun. Pero yun nga, di pa rin nun ma-justify yung presyo for me, ha? For me. At isa pa pala guys, no, yung warranty, di ko sure kasi nga international to. So, kung bibili ka din naman na ganyang presyo, much better sa local na lang para madali yung warranty, no, yung local warranty nila. Like say, sa Shopee, TikTok, or Lazada ka na lang bumili. Pero yun lang yung mga napansin ko rito. So for me, siguro kung bababa pa ng konti yung presyo niya guys, I think marirecommend ko to sa inyo. Pero as of now, kung ganyan ka-steep yung presyo niya, I would suggest better go sa mga iba pang mga brands na available na locally. So yun lang guys, yung mga gusto kong sabihin about this Mangold 4K UHD dashcam na generic. And lahat ng mga info na gusto kong i-share sa inyo. No? Kung nakatulong sa iyo yung video na to, para makilala yung Mangold dashcam at malaman ko na yung mga features niya, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. To the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!